So, ayan po, what's up mga kalinga? Welcome back sa aking YouTube channel, Maria Ligaya Vlog. For today's vlog po, nga, medyo kagigising lang pero yun, medyo madumi-dumi na si Maria Ligaya Vlog. Kasi nga po mga kalinga, pagising po namin mag-asa. Ay yun, naisipan po namin na gumawa po ng anuhan dito, oh. Yung tawag dyan, dapog. Dapog. Kasi mahal po yung gasol. Kaya naman nga ngayong araw ay tinulungan ko si Mikoy 2.0 na gawin nga itong aming dapugan or yung lutuan na gatong yung gamit sa pagluluto. Dahil nga mahirap din gumawa nito kapag wala kang katulong. So siya muna ang mason, ako muna ang helper. Dahil na rin nga araw ngayon ng linggo at wala kaming lakad ay ito at ewan ko ba bigla na lang namin itong naisipan. Kaya yun, sabi ko sige para makatipid din tayo sa gasol. Kasi alam nyo ba, grabe ang mahal-mahal na ng gasol. Dati 170 lang namin nabili yung gasol namin. Pero ngayon nasa 1.5 na mahigit. So grabe na, halos 600 plus na yung dinagdag guys. Pa naman po kami dito sa likod. Kaya sabi ko gawa kami ng lutuan sa kahoy. Yung parang ganun po oh. Yun yung sa kapitbahay namin. Yun, ganun ang gagawin namin. Kasi nga, ito po, may mga tira kami ditong kahoy mula dun sa kubo na binaklas namin. Yung sa dati namin balkonahe. Eh, sayang naman. Ito, may mga gatong din. Dito po sa probinsya na sipag ka lang, mabubuhay ka. Eh, sayang naman po kasi. Nakatambak lang sa gilid ng bahay. Ka lang. Ito po yung gagawin namin. Oh, di ba? May kahoy ka lang. Mabubuhay ka na. Yan. So, at ito po, tsagaan mo lang tong tiakin mamaya, gatong na yan. Na-exercise ka pa. Hindi ba? Kaya dapat po mas maging masipag po tayo ngayong mahirap po ang buhay sa Pilipinas. Hindi po pwedeng tamad-tamad tayo. At yun nga, buti nga po at kahit pa paano ay yun. Meron pong puno unang langka na siya pong nagsilbing haligi na. Tapos ginawa na lang po ng 3 haligi ng asawa ko. Nagtulong po kami kanina maghukay. Kaso yun nga, hindi ko naisip kaninang i-vlog, ngayon na lang. So, yun. At kayo guys, kung meron din kayong mga space pa sa inyong likod bahay, pwede rin kayong gumawa. Pwede rin po kayong gumawa ng ganitong lutuan. Lalo't nasa probinsya lang din kayo. Para malaking tipid po. Malaking tipid sa gagawing sa pagbili ng gasol. Kasi nung nakaraan, bumili po kami ng gasol, 170 lang. Abay, ngayon nasa 1.5 na guys. Halos 400 yung nadagdag. Eh kung mahina po ang ating revenue YouTube, so ano pong mangyayari sa atin mga kalingap? Baka ultimong gasol po hindi na po tayo nakabili. Kaya para-paraan po tayo mga kalingap. At Mikoy 2.0 panay ang hanap ng kahoy sa paligid. Para yun mabuo na itong ginagawa naming dapugan. Lalagyan lang po namin ng bubong-bubong na may pawid pa naman po. Okay na po yan. Yun nga lang. Hindi gaanong makakaluto kapag umuulan. Pero okay lang. Summer naman po ngayon, mainit naman yung panahon. Yan na, laki naman yun. Nagsunog nga rin po kami ng basura dun kasi nga, dumadami na yung basura. Hindi po banda yung kulungan namin ng baboy sa likod bahay. Tapos ito po yung likod bahay po namin. Pagpasok mo dito sa pintong to, ayan, nasala na namin yan. Nandiyan yung CR. Ito po yung backdoor namin. Backdoor. Buti nga po kahit pa paano natututo na si Mikoy 2.0 na panday-panday dahil kay Kuya Urot. Dati po talaga hindi siya marunong. Pero ngayon kahit pa paano natututo na. Kaya yun, malaking bagay din talaga na nagiging helper siya ni Kuya Urot. Diba Mikoy 2.0? Dati pag gumawa yan, wala yung sukat-sukat. Inaano niya lang. Tina-estimate na lang. Pero ngayon, tingnan mo naman, natututo na siyang magsukat. Diba? Maya-maya lang buo na po ang aming dapugan. At yun, mukhang nakaluto na nga po sila doon. Diba? Nakagawa po kaming dapog. Meron din po ditong mga kulong, gato. Mga ilang buwan din po kami ng mga bubong. Diba? Nakaluto na sila. Ay, sarap naman yan, mapahingi.
Oh, ayan po. Oh. Ganyan po ang buhay probinsya. Sige te. O, di ba? Ganyan po ang buhay probinsya. May bato ka lang, may kahoy ka lang, may ganito ka lang. Oh. Dahil nung sinaunang panahon ay ganyan naman po talaga ang ginagamit ng mga Matanda. Oo. Eh, dito ako nabuhay, kaganito. Yes. Ito ang namulatan ko. Yeah, pero may gasol din po sila. May gasol din kay ate, di ba? Meron, paubos na panggasol namin. Oo, ayan. Mapula na ang apoy. Ayan po. Nagpasok na po tayo sa kusina ng kapitbahay. Ayun po, may gasol din naman po sila. Ayun po. Kaso, mahal na po ang gasol ngayon. Oh, nasa 1.6 na. Kaya paano na? Eh kung ano po, mahal pa na all mahal. Sana all minamahal. Yung iba, nako. Ay, matututong na. Dito po nila nilagay sa parting labas din ng bahay nila para kahit mausok, hindi mapupunta yung usok sa labas ng bahay. Sa loob. No, hindi mapupunta sa loob ng bahay. So hindi mag-uuling, no, di ba? Kaya dapat po dito, masarap po talaga mabuhay sa probinsya. Kasi may tanim ka lang, masipag ka lang, at marites ka lang sa kapitbahay, ay Tama. mabibigyan ka ng Kain po tayo. yan po ang sikreto, mga kalingap. So yun, pasensya na po kayo, medyo madumi-dumi po si Maria Ligaya kasi nga nag-helper po tayo kay kay Mikoy 2.0, di ba? At yun, dahil wala nga po kami ngayong lakad, ayun, yun po yung naisipan namin na gawin ngayon ni Mikoy 2.0. Ito, humanda ka, mamaya matitiak ka na. Eh ito po, alam niyo po ba itong punong ito? Halos mga 1 buwan may gatong ka na. Oh, di ba? Kaysa naman po rumupok lang ng rumupok na hindi napakinabangan. Malaban pa. At pag walang-wala po, yung mga sisiw po na naandun, yung mga manok, pwede na po yan. Pwede na po natin yung chicken joy. At pag walang-wala talaga, tinola. Oh, ayan na. Ayan na. Pwede na po yan, tinola ng kapitbahay. Oh. Ulam ni isang Yes. compound. Oo. At hindi lang po yan, kung ayaw nyo po ng tinola, ay adobong manok pa, oh. Oh, di ba? Marami po yan. Kaya kung ako po sa inyo, yung mga nasa Maynila dyan, umuwi na po kayo ng probinsya. Ay, tika lang, hinahanap na ako ng aking mason. Ayun na. Nawawala na siya ng helper at nagbablog na yung kanyang helper. Ayun. Yan. Ano, pagod ka na ba? Mikoy 2.0. Teka lang, mahawak na naman po ako. At yun nga, after kong mga pitbahay, ay eto at tinawag na nga ako ulit ni Mikoy 2.0 para nga tumulong sa kanya dito sa paghawak ng kahoy. Kasi nga, mahirap talagang gawin ito na nag-iisa, kaya dapat talaga may katulong. Kaya naman eto si Maria Ligaya to the rescue nga sa kanya para nga makatulong at magawa nga agad itong dapugan o lutuan namin na gamit ang kahoy. Kahit nga meron pa naman talaga kaming gasol, meron pang laman. Kaso nga guys, grabe yung nadagdag talaga. Halos nasa 500. Ay nako, syempre lalo na ngayon mahina ang aking views mga kalingap. At si Mikoy 2.0 nga ay wala silang gaano ngayong project ni Kuya Orot. Kaya heto at para-paraan kami para makatipid. Kaya nga sana, ay nako, sana matapos na ang gera sa Iran at sa Amerika dahil marami na nga Pilipino at halos lahat ng tao sa buong mundo ay naapektuhan na ng dahil sa gera. Naalala ko tuloy nung dati, yung pandemic, ay grabe. Sa gatong at mga kahoy talaga sa gubat-gubat kami nun kumuha para lang makasurvive. Kasi nga 'di ba ang hirap-hirap din nun ng buhay, bawal lumabas, walang trabaho. Kaya yun, para-paraan kami noon at naranasan ko pa nga noon na pumunta kami sa mga ilog para lang maminwit ng isda para sa gabi may pang-ulam na. Ay, ang sarap balikan, pero pasalamat pa rin ako kay Lord kasi kahit papano ay ibang-iba na yung buhay namin kumpara dati. Pero kahit malayo-layo na rin yung aking narating mga kalingap sa ating pagbablog ay anytime naman ay ready pa rin ako at sanay pa rin ako sa ganitong buhay na kung saan nga ay talagang ano man ang mangyari ay kaya pa rin namin gumamit ng gatong. At dahil nga good lumber yung una namin kinakabit, ayan nagtiko-tiko yung mga pako. Hindi kinaya po, ang tigas kasi, ang tigas. Kaya kumuha siya ng panibagong kahoy na yung coco lumber lang. Ito kasi good lumber po ito eh. Kaya yun. Para madaling maipako. O ayan, naglaghari po ulit si Mikoy 2.0 na kahoy nga na ilalagay dito. Syempre ganun talaga kapag hindi nag-work ang isang bagay. Kailangan natin palitan guys.
Parang sa jowa lang yan. Kapag hindi kayo nag-work ng jowa mo, palitan mo na. At kapag tumitiko na, palitan mo na. Charot. Diba? Pagod na si Mikoy 2.0. Kaya pa ba, Mikoy? Baka ubos na yung tuyo. Meron pa? Sige na, mamaya. Di pa daw oras na break time. Magagalitan kami ng amo. Oo. Maaga pa. Gagawa pa kami. So ayan, syempre, naniguro nga muna ako sa kapitbahay kung meron pa yung tuyo na inaalok sa akin kanina. Kasi nga masarap yun guys, sa kalibre na. Ayawan ko pa ba? At eto nga muli nga ako nagbabalik at meron na nga panibagong nakuha si Mikoy 2.0 na kahoy na ikakabit dito. Yung una kasing kahoy na ilalagay namin dito kanina ay hindi nga kinaya na ikabit. Kasi nga good lumber siya, nagtiko-tiko yung mga pako. Eto, pinalit niya ay coco lumber na kaya medyo malambot kumpara dun sa nauna. Yun nga lang, dahil nga may katagalan nga itong gawin, hindi basta talaga. Kaya talagang mula umaga hanggang inabot na nga kami ng tanghali. Ay heto, talagang hindi pa kami natatapos. Mukhang mamaya pa kami matatapos guys. Pero sabi nga nila, kapag may tiyaga, may nilaga. Kaya mamaya laga ng ulam. Mga kalingap, kainan na. Ay, hindi pa pala. Kailangan pa din pala natin humanap ng gatong. Naigagatungan natin dito sa ginagawang dapog. Kasi syempre, paano maluluto kung may dapog nga? Pero wala naman tayong panggatong. Ay, pero okay lang. Gaya nga ng sinabi ko, dito sa probinsya, masarap ng buhay. Dahil ang gatong ay andyan lang sa paligid. Ganito. Ano ang tawag dito? Si Parling? Ano po yung ilalagay namin? Dahil sayang lang naman nakatambak lang. Kaya ilagay na lang. Hindi na siya magpapagod. Maglagay. Yan po yung lalagyan ng lupa. Meron pa nga dun. Yan. Ayan na nga po yung mga scrap naming materyales. Next na ilalagay po niya na ay lupa. Lupa daw po ang ilalagay para maging ganon yung nakita nyo kanina na nilulutuan nila ng kahoy. Tama lang naman yung taas dyan babe, di naman tayo matatangkad. Yan, so malapit-lapit na nga pong matapos mga kalingap ang aming ginagawang dapo kung saan pwede po kami magluto na gamit ang kahoy at uling. Dito nga po namin napili na gumawa sa likod bahay namin dahil bukod sa mapresko, hindi papasok yung usok sa loob ng bahay namin. At eto nga, medyo aminado naman kami na itong ang aming mga materyales na ginamit ay medyo scrap lang siya. Kumbaga, second hand lang mga kalingap. Ito yung mga kahoy na tinanggal doon sa dati naming kubo. Sayang naman kasi, kaya eto, pakinabangan na. So, yun nga, tapos na niya may kabit yung mga kahoy at natakpan na rin yung pagilid. Kaya heto at nakuha na kami ng lupa, naghukay na kami para mailagay nga dito. At ito ay magiging pundasyon, patungan ng magiging dapugan or lutuan na gamit sa kahoy. Naalala ko nga yung dating lutuan ni Tata Emiliano, ganito din siya guys. Pinagawa ko din yung dati doon sa karpentero na nagawa ng bahay ni Tata Emiliano. Kaso nga sa sobrang tagal na nga rin ay bumigay na. Kaya hindi ko na rin pinagamit si Tata Emiliano ng ganon kasi nga baka maapektuhan yung bahay niya, masunog. Kasi nasa loob nga ng bahay niya yung lutuan. At habang ginagawa nga ito namin ni Junjun ay ito nga na-realize ko na para kami nagbabahay-bahaya, nagluluto-lutuan. Ito nga yung dati naming laro ng mga bata pa kami. Pero yun nga, iba na ngayon guys. Marami na tayong responsibilidad na kailangan harapin sa buhay. At na-realize ko din ng isang bagay ay kapag ginagawa ng may pagtutulungan ay napapadali nga mga kalingap. At heto nga, bago nga magtanghali ay mukhang makakaluto na kami dito mga kalingap. Dahil sa mga oras na to ay nakakagutom na nga. Kaya heto nga, kumuha na siya ng kaldero para kumain kami. Ay para subukan nga dito sa batong kinuha niya na ipupukpok niya sa ulo niya. Ay na ilalagay nga dito para ilutuan namin. At yun, medyo inahanap pa nga namin kung paano yung tamang paglagay nitong bato kasi napansin nga namin na medyo masyadong mababa, kaya sabi ko ilagay niya doon sa bandang gilid.
At kung mapapansin nyo nga na yung tatlong bato ay sa bandang gilid namin nilagay kasi nga dito sa bandang kanan na bakante ay maglalagay din kami dyan ng pugon kung saan yun nga yung lutuan na ginagamitan ng uling. Okay din kasi magluto sa uling kasi hindi nagdudumi yung mga kaldero, kawali, kaserola. Unlike sa kahoy, wala ka talagang gagastusin kahit 5 kung hindi sipag lang sa paghanap ng gatong. Pero yun nga, nangingitim yung kaldero, kawali, kaserola sa pagluluto. Basta ang mahalaga ay meron na kaming option kung sa kahoy ba kami magluluto, sa uling. Basta makatipid guys, ang hirap ng buhay ngayon. At na-realize ko nga na mayroon na nga kaming lutoan na makakatipid kami, pero paano naman yung lulutuin namin? Dahil nga halos lahat ng mga bilihin ngayon ay talagang nagmamahalan. O ikaw, nagmahal ka na ba? Sumakses na nga yung ginawang dapugan or lutuan na gamit nga ang kahoy, mga kalingap. At ayan na, galing ni Mikoy 2.0. Ayan yung mga scrap pong materyales na kahoy na galing po dun sa kubo po namin dati ay yun, napakinabangan po. Dahil nga po sa nagmamahal na gasol, kaya naisip po namin itong gawin. Ayan. Lalagyan na nga po natin itong takore para mag-init ng tubig. Kaso nga mataas. Ayan na. Ayan. Success. O diba, ngiting tagumpay si Maria Ligaya Vlog sa nagawa ng lutuan sa kahoy ng aking asawa. At syempre, sa tulong ko rin at eto nga't nagpapakulo na nga ako ng tubig. Yun nga lang gaya ng sinabi ko guys, mangingitim nga lang itong ating takure. Pero ganun talaga. At akala ko nga ay doon na nga nagtatapos pero hindi pa pala mga kalingap dahil eto nga meron pa nga dinadagdag si Mikoy 2.0 na kanyang ginagawa dito sa parteng baba. At yun, kapag mawawalan nga ng apoy itong ginawa nating lutuan na gawa sa kahoy ay eto, kung may mga electric pan kayo, yung mini pan, ayan, pwede nyo siyang gamitin na pamaypa at eto nga, may apoy na nga agad. At syempre, kailangan nga rin ng lalagyan ng gatong dito sa parteng baba, mga kalingap, para madali na lang ang pagluluto. Hindi yung kung kailan magluluto, tsaka lang maghahanap ng gatong. Hassle yun guys, kaya maganda, sa ilalim talaga nitong ginawa naming dapugan, ay meron ding lalagyan ng gatong. At meron din tayong stock na panggatong. At syempre, hindi nga mawawala yung mga ganito na pagkain na ating lulutuin doon sa lutuan na kung saan gamit ang gatong. Heto nga, at meron nga pala ako ditong mais na lalagain. Sayang naman yung ating gatong at apoy, kaya sabi ko ay dito ko na nga din lulutuin. At nang masampulan na nga mga kalingap. Pero teka, at medyo nawala na naman nga yung apoy, kaya heto't gagamitan na naman natin ng mini pan hanggang sa magkaapoy nga siya mga kalingap. O diba, walang kahasel-hasel sa pagpaypay kasi yun, sa pamamagitan nitong mini pan ay napapadali ang pag-apoy ulit. At ayan na, sumakses nga tayo sa paggawa ng lutuan na gamit ang gatong. At eto na nga lalagyan ng gatong. Bye bye!